blessed evening po sa ating lahat. Nandiyan na naman si Glenn para sa ating ika-244th day na ating sharing ng devotion with you. And today is Saturday, Dragon Boat Festival dito sa Hong Kong. Pero syempre, hindi na tayo nanood ng Dragon Boat Festival. But congratulations to Philippines dahil I think nanalo ang Philippines sa Dragon Boat Festival. But hindi po yung ating main topic at ang ating pong gagawin ay ang ating pag-share ng devotion video. But before we start, huwag po natin kakalimutan ang magpasalamat at manalangin sa ating Panginoon for today. So, Ama namin Diyos na kapangyarihan sa lahat, narito po kami, pinupuri, pinasasalamatan at pinadakila kaya Panginoon, salamat sa buhay, kalakasan at hininga na palagi na ipinagkakaloob sa amin, Panginoon, sa mga blessings, sa mga pagsubok, Panginoon, namin napagtatagumpayan sa bawat araw, sa good health, Panginoon, sa divine wisdom, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon, sa protection, Panginoon, lalo higit sa aming pamilya, Panginoon, at lalo ngayon na nalalapit na naman ang school year o pasukan, Panginoon, in order that you are the God who provide and will give wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, at lahat ng mga kailangan i-provide ng mga school supplies and school needs ng aming mga anak, Panginoon, sa school, Panginoon, ay alam namin, Lord, kada nagtitiwala kami na ipinagkaloob at ipagkakaloob mo sa amin, Panginoon. There will be nothing lacking, nothing missing in our life, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na aming pinagtitiwalaan sa lahat sa aming buhay, Panginoon. At ngayon, dadako po kami muli sa pagbubuli-bulay ninyo mga salita, Panginoon, na dalangin namin ang lahat na makakapanood, makakapakinig o makakabasa nito, Panginoon, ay mapagpala, Panginoon. At mas lalong maging eager ang bawat isa, Panginoon, to know you more and to be Christ-likeness, Panginoon. At nawa po ay hindi kami magyabang, Panginoon, but let us humble down before you in your throne, Panginoon. Nawa hindi namin magagawa ang mga bagay na ito kung hindi kami nakasandal at nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Hinding po, Lord God, habang buhay po kami magpapasalamat sa Panginoon Jesus sa pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa katubusan ng kasalanan namin lahat sa krus ng Kalbaryo o Golgotha, Panginoon. Gayon din ang banal na Espiritu na siyang laging lumulukob sa aming Panginoon upang ang aming magagawa ay tanging ang will o kalooban mo lamang po, Panginoon. Salamat din po sa buhay ng aming mga Panginoon na siyang nagiging dahilan kung bakit kami, Panginoon, hindi na ipadadala para sa aming pamilya, Panginoon. Lahat po ng aspeto ng buhay nila, Panginoon, ipagpalain mo, Panginoon, financially, physically, emotionally, Panginoon, at anumang mga negosyo o trabaho, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na ipag-prosper mo, Panginoon. Sa gayon, Panginoon, all the provision, Panginoon, ay makamit ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya po ang mataas at mapapurihan, Panginoon. We honor you, we glorify you, we supply the Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito na po tayo sa Lucas 22:51. Sinabi ni Jesus, tama na iyan. Hinipon niya ang tainga ng alipin at ang sugat ay kaagad ding naghilom. Message, at pinatigil nga daw ng Panginoon Jesus ang masamang nagawa ng kanyang alagad. Hinipon niya ang tainga ng alipin ng pinakapunong pari na may sugat at ito ay agad na gumaling at naghilom. Application, ganyan naman kabuti ang Panginoon na kung may nagawa tayong mali at pagkakasala ay sinusolusyonan at iniligtas tayo, lalo na tayong may malalim na relasyon sa Kanya. Gaya nga ng magkasala ang mga unang tao na mga ninuno nating sina Eva at Adan. May solusyon agad ang Diyos na paraan upang tubusin at iligtas ang tao sa kahihiyan at kapahamakan na bunga ng kasalanan. At dito din ay may agarang ginawang solusyon ang Panginoong Yesus sa kasalanang nagawa ng isa sa kanyang alagad na pagalingin ang natagpas o nasugatang tainga ng alipin ng pinakapunong pari. Diyan pa lang ay makikita mo na ang grasya at habag ng Diyos na nagmamahal ng lubos sa atin. Hindi niya hayaan na mapahamak ka, kundi nais niya na maligtas ka mula sa kasalanan na sadya o hindi mo man sinasadya na mangyari. So, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. So, yun na nga, diba? Merong naging aggressive na alagad or apostle ang ating Panginoon na yun na nung nakita na yung danger na maaaring mangyari dahil gugulihin ng ating Panginoong Yesus at siya ay ipapako sa krus at mamamatay, is gumawa agad ng solusyon yung kanyang isang alagad na so on ay malalaman natin kung sino ang alagad na ito.
na yun, tinaga niya at natagpas niya ang taingan ng alipin ng pinakapunong pari, di ba? So, yun nga yung naging topic natin na nakaraan na kapag tayo ay impulsive or aggressive sa ating mga aksyon at hindi mo na pinag-iisipan ng makailang ulit bago gawin ang isang aksyon, ay maaari kang magkamali, di ba? So, yun na nga, ang ating Panginoon at ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Yesus ay solution maker, kaya ayan, nakaisip agad sila ng solusyon para yung nagawang pagkakamali o pagkakasala ng isa sa kanilang mga alagad at tayo bilang mga tao ay magkaroon ng solusyon. Yun na nga, ang ating Panginoong Yesus ay with His touch ay hinipo niya yung injured na tainga ng alipin na yun at ito ay gumaling agad, di ba? So, maaaring sabihin ng iba, it's magic, di ba? But it's not magic. It is the miracle of God na kayang-kaya ng ating Panginoong Yesus at ng Diyos na pagalingin ang anumang mga sakit o karamdaman ng tao. Ayan, di ba? Dahil tayo ay nilikha niya sa kayawang o kaya bangis. So, ang Diyos ang magdidesisyon kung ano yung dapat na gawin niya sa atin, di ba? So, yun na nga, di ba? All people fall short for the glory of God, but God has a solution. And pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Yesus na kagaya sa mangyayaring sitwasyon dito sa ating pinag-aaralan ay kailangan ialay ng ating Panginoong Yesus ang kanyang sariling buhay as an atonement. Ayan, siya ang mas karapat dapat na alay kaysa sa buhay nating mga tao na likas ang pagiging makasalanan, di ba? Na solution maker, gawa agad ng solusyon ng ating Panginoon at yun ay ang mailigtas tayong lahat, di ba? So, yun, alam naman natin na as a loving Father, ang ating Aba Father, hindi niya ninanais na mapahamak ang kanyang mga anak, di ba? So, tayo bilang if we are parents already, we have children, ganun din ang ginagawa natin, di ba? Hindi natin hahayaan na yung ating anak ay mapahamak either through physical, through emotional, through spiritual, di ba? Ang gagawin natin, i-guide natin sila to go on the right path, di ba? Siyempre, walang ibang right path, kundi ang pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil yun yung the best decision in life na pwede natin magawa. Yung magtiwala tayo at manalig sa ating Panginoon at tanggapin ng ating Panginoon Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, kundi sa pamamagitan lamang ng one and only sacrifice na ginawa ng ating Panginoong Yesus. Yun yung ang isang beses siya na mapako at mamatay sa krus at sa pagkalipas na ikatlong araw ay mabuhay na mabuli. Ayan. So, para sa iba ng mga, di ba, mga all of a sudden ay biglang namamatay o nagkakaroon ng death experiences. Pag umabot na kasi ng 3 days, bihira ka ng masasabi o madedeclare na mabubuhay pa. Dahil syempre, ang limitation lang kahit ng medicine o ng medical practitioners is sa mga tao na parang all of a sudden ay parang namatay, dapat meron ka na ilibigay na 24 hours para ma-revive siya. Pag hindi pa siya na-revive within 24 hours, that means that people is already dead. So tayo, di ba, bilang pagiging makasakalanan, we are dead in sin. But sa sacrifices na ating Panginoong Jesus na ginawa, ay we become alive. Ayan, sabi na tayo, we are alive in Christ. Kagaya ng ating sinisimba dito sa lungkong name, ay alive in Christ, diba? For once, we are dead through sins, but ang sakripisyo ng ating Panginoon Jesus ang nag-restore ng ating buhay at ng ating spiritual life to become close again at magkaroon ng deeper relationship sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So, nawa ay tayo po ay maging good example at ipapakita natin sa mga tao na ang Diyos ay naghahari sa atin and we are living to be more like Christ like this. We imitate God at we imitate Jesus as how He lived into this world, holy and blameless, and hanggat maaari ay pleasing in the eyes of God and pleasing in the eyes of men. So, kung sakali man na tayo ay hindi sinasadya o sadyang nakakagawa ng kasalanan, we just repent and ask for forgiveness to our Lord
Ayan, syempre pwede you can do it privately na lang. And alam naman natin na once na tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, we're acknowledged to be adopted children of God. At kung ano yung karapatan ng ating Panginoong Jesus, ay karapatan na rin natin dahil tayo ay tinanggap na ating Panginoon dahil sa kanyang bugtong na anak na willing mag-sacrifice ng kanyang buhay para sa katubusan ng kasalanan natin lahat. So, ayan. Nawa po may natutunan kayo sa ating share ng devotion video and let us all close into prayer. So, amin namin Diyos na mapag-asal at hindi nagpapasalamat po kami sa inyong mayamang salita na aming napagbulay-bulay ang Panginoon nawa. Sa maigsing mga talata na ito, Panginoon, ay may nagrema o tumatak sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, na anuman ang aming mga naging pagkakasala o pagsalansang, Panginoon, ay hindi mo na ito tinitignan, Panginoon. Bagkus ay ang mas nakikita mo ay ang pagiging righteous, Panginoon, ng inyong butong na anak na si Jesus na siyang bumalot o nagbihis sa amin, Panginoon, mula sa pagiging makasalanan into blameless and not guilty person, Panginoon, dahil naghahari sa aming buhay ang inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, naway hindi masawalang bahala ang ginawang sakripisyo at paglilinis sa amin ng Panginoon Jesus, Panginoon, and we live more, Panginoon, upang makita at masabi ng mga tao na kakaiba kami sa karamihan, Panginoon, sapagkat isinasapamuhay namin, Panginoon, ang buhay na kagaya na isinapamuhay na inyong bugtong na anak na si Jesus nung siya ay naririto sa mundo, Panginoon. Help us to become eager, Panginoon, sa pagbabahagi ng aming faith and ma-strengthen, Panginoon, ang aming spiritual life, lalong higit, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ay makaakay o makahikayat kami ng tao upang mapalapit sa inyo at magkaroon din ng matibay na relasyon sa inyo. We also pray, Lord God, para sa lahat ng mga tao, Panginoon, dumadanas ng mga pinansyal na mga problema, Panginoon, sa trabaho man ito, sa negosyo, Panginoon, o anumang mga bagay na niloko sila, Panginoon, o pinagtak sila ng Panginoon sa pamamagitan ng salapi, Panginoon. We know, Lord God, that you are the God who restore and provide, Panginoon. At wala kaming dapat ikatakot sa aming mga bukas, sa aming future, Panginoon, sapagkat kayo ay may nakahandang magandang bagay sa bawat isa sa aming, Panginoon. Ng mga hindi masusukat ng mga pagpapala at blessings, Panginoon, nahihintayin lamang namin na mangyari at mag-manifest sa buhay namin, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa lahat ng mga sakit at karamdaman, Panginoon, that you are the God who healeth thee, Panginoon. And by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon, ang masakit sa physical, sa emotional, spiritual, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na kayang-kaya ng pagalingin with just a blink of an eye, Panginoon. Gayon din, kung ang kalooban ng Panginoon ay ang lisanin na ng taong yun, Panginoon, ang buhay dito sa mundo na ipinahiram niyo, Panginoon, ay we know, Lord God, that is your will for every one of us, Panginoon. And maririnig namin kayo, Panginoon, na sasabihin sa amin na well done, good and faithful servant, Panginoon, sapagkat isinapamuhay namin ang buhay na kagaya ng sa inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, at hanggang kamatayan, Panginoon, ay dadalhin namin ang paglilingkod at imitating Jesus, Panginoon, to be more like Him, Panginoon, in all aspects of our life, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, we pray, Lord God, para sa mga pastors, priests, evangelists, Panginoon, prophets, teachers, mga students, Panginoon, at mga missionaries, Panginoon, na willing na isacrifice, Panginoon, ang kanilang buhay upang maabot, Panginoon, ang lahat ng parte ng mundo, Panginoon, na maaaring mabahagi na ng inyong mga salita at ebanghelyo, Panginoon, lalo higit ang mga OFW, Panginoon, na pinipili na magtrabaho at mapalayo sa pamilya, Panginoon, upang una ay mabigyan ng magandang kinabukasan at maayos na pamumuhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Ba't lalong higit, Panginoon, for us to be a witness, Panginoon, sa mga lugar na kung nasaan kami, Panginoon, of how good you are, how loving you are, Panginoon, and that we may glorify you, Panginoon, in all the things that we do and we say, Panginoon, and we think, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng mga tao, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon, mula sa pinakamataas na presidente, Panginoon, hanggang sa pinakamababa na simple, ordinaryong mamamayan o mga kapitan ng bawat barangay, Panginoon, na we pray, Lord God, na ang inyong
Holy Spirit, Panginoon, ang lumuob sa kanila, Panginoon, at they will grow, Panginoon, into having a deeper relationship sa inyo, Panginoon, upang mapahamahalaan nila, Panginoon, ng maayos ang aming bayan, Panginoon. We pray, Lord God, for the economic growth of the Philippines, Panginoon, na mangyayari, Panginoon, ang napakalaking pag-unlad, Panginoon, kung magtutulungan at magkakaisa ang bawat mamamayan ng Pilipinas para ma-improve ang aming bansa, Panginoon. Ganyan din po, Lord God. I-pray, Lord God, para sa bansang Hong Kong, Panginoon, na aming pinagtatrabahuan, Panginoon, na siya nga nais sa trabaho dito, Panginoon, ay nagiging daan upang makapag-provide kami sa aming pamilya, Lord God. Ang lahat ng mga taong nakakasalamuha namin, Panginoon, ay lagi niyo pong ibigay sa amin as a divine appointment, Panginoon, upang lalong higit, Panginoon, ay mas deeper pa ang aming matutunan tungkol sa inyo, Panginoon, ang aming mga Bible studies, Panginoon, at sharing, Panginoon, ng testimony, Panginoon, ay laway laging maging papuri at pagdakila sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang Israel, Panginoon, your chosen country, Panginoon. We pray, Lord God, na mas marami pang Israelita ang magiging mananampalataya, nagtitiwala at nananalig sa inyo sa pamamagitan ng mga tao, lalo higit ang mga Pilipino, Panginoon, na kagaya namin, na ina-outreach, Panginoon, ang lahat ng mga lugar o mga bansa, Panginoon, upang magkaroon ng lalong higit ng mga sumasampalataya at nagtitiwala sa inyo, Lord God. At ano pa man po, mga nakalimutan namin panalangin, Panginoon, ay kayo na po ang siyang magdagdag. At alam namin nag-i-intercede ang Panginoong Yesus yan sa inyong kaharian sa langit upang makaabot ang lahat ng mga lihim ng mga panalangin, Panginoon, ang pagluha, ang pagdaramdam, Panginoon. Ngunit alam namin, Panginoon, na papalitan niyo ito ng joy, papalitan niyo ito ng peace, Panginoon, at papalitan niyo ito ng forgiveness and love, Panginoon, para sa mga nagkakasala sa amin, Panginoon, at mga pinagkakasalaan din namin, Panginoon. Alam po namin na magiging smooth sailing ang lahat ng mga bagay, Panginoon, at lahat ng mga blessings, Panginoon, ay makakamit ng bawat isa sa amin na nagtitiwala at nagmamahal sa inyo, Panginoon. And all the things that we are doing, Panginoon, may be glorifying to you, Lord God. Ngayon po ang mataas at mapapurihan sa aming buhay. This we pray that for Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.